Magandang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong gawain sa mga sandali na ito. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, Marilag na Jesus. Gandang umaga po sa bawat isa. Paano daw natin sorry po. Paano daw natin ipinagdiriwang ang panahon ng Kapaskuhan? Sabi ng iba, ito daw ay panahon ng pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapatawaran. Mukhang maganda naman ang layunin.
Ngunit kung ito'y hiwalay sa kalooban ng Diyos, kahit gaano man kaganda sa ating paningin, ito'y walang saysay pa rin. Katulad nung unang linggo sa ating pag-aaral, katulad ni Jose, na tila may magandang layunin, ngunit kung ito'y taliwas sa kalooban ng Diyos, ito'y mawawalan ng kabuluhan pa din. Sa panahon din ngayon, marami ang sumisimba. Ang tanong, sila ba ay tunay na sumasamba? Katulad nung nakaraang linggo, nakita natin ang mga pantas. Kung paano sila ay tumugon sa ipinanganak na Mesyas. Sila ay naglakbay ng malayo sa patnubay ng tala na sa Diyos din mismo nagmula. Nung makita nila ang bata, sila ay nagpatira pa at inahandog ang pinakamainam na sadya. Sa umagang ito, patuloy nating sambahin ang Diyos na totoo, kung saan batid niya ang ating tunay na motibo. Ating ihandog ang ating buong pagkatao, isang haing buhay, banal at kalugod-lugod ang nais mo. Purihin si Yahweh. Patuloy tayo na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon sa mga kapatid natin na nagdaos po ng kanilang karawan at ng kanilang anibersaryo. Happy birthday po kay Ate Maylin Gonya. Nagdaos po siya ng karawan noong 15. At nung 20 naman po, dalawa po sila. Si Ruel Sirit at si Angie Briones. Yan, kahapon po. Happy birthday po mga kapatid. At nung anniversary naman po, ang mag-asawahan na si Mr. and Mrs. Jandel and Jean Pangilina nung 18. Nung 19, yan, ang aking parents, si Mr. and Mrs. Ray and Maring Picayo nung 19 po. At nung 20, si Mr. and Mrs. Lito and Pe Aguinaldo. Yan. Happy birthday po sa mga nagdaos ng karawan at happy anniversary sa mga mag-asawahang ito. Tunay na karapat-dapat purihin, sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Welcome po sa C4 Worship Service. Tayo po ay muling umawit. Dalang Jesus, papurihan ating walhati. Siya ang hari ng bawat nilalang, kasa't Panginoon natin. Siya ang hari ng bawat nilalang, Diyos at Panginoon natin. Si Kristo na manunubos ating walhati. Sa trono niya tayo ay tumulong at siya'y ating purihin. Sa trono niya tayo ay tumulong at siya'y ating purihin. Magpansalipin ka kay Kristo magpugay. Sa paanan niya magpatira pa, taot na anghel man. Sa paanan niya magpatira pa, tao at mga anghel man. Tayong lahat ay magsitayo. At pag tayo ay sumakin sa langit na bayan, magpupuri tayong walang pating sa Diyos magpagkailanman. Magpupuri tayong walang pating sa Diyos magpagkailanman.
Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-aalinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Atin pong basahin ang samba. Sabay-sabay po natin basahin. Handa, basa. Sa iyo, o kataas-taasan Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kahamahang gawa. Marubto po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo manalangin, kinikilala namin, O Diyos, na kayo ay Diyos na mabuti, tapat, hindi nagbabago. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong pagsama, sa inyong grasya, sa iyong presensya. Sa buong isang linggo na lumipas, naranasan namin, Panginoon, ang inyo pong kasapatan. Nandito kami upang kayo ay sambahin, narito kami upang kayo ay dakilain. Kaya sa amin pong sama-samang pagsamba, mabigyan ka namin ng kaluguran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y umawit na may kasiglahan. Tunay nga po nating ipagbunyi ang katapatan ng ating pong Panginoong Diyos. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananago. Buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos ay magkatwaan. Niya tayo. Tanin ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalan sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos na papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Come on, church! Papurihan ng Diyos ay magkatwaan. Sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Kaligtasan.
nga po tayo tinubos ng ating Panginoong Diyos, atin pong ialay ang kalugod-lugod na pagsamba sa Haring Banal. Tayo'y sumamba sa Haring Banal, awitin natin kanyang pagmamahal, at siya ang dakilang tagapag-adya ng bawat taong may tiwala sa Kanya. Ipagpunyi ang karangalan ng Hari natin, makapangyarihan. Buong kalikasan ay nagmabadya sa sinsaganap na kadakilaan niya. Hindi masambit, ngunit ang tila sa paghahayag ng kanyang kalinga. Katulad ng manong na walang hanggan, hindi nagmamalik kanyang katapatan. Taong mahina, lubhang marupok sa Diyos na Hari, magaling ang lubos, kanyang kahabagan walang katulad. Hari mang-aalip at tagapagligtas. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tayo po'y darako sa ating pagkakaloob para sa Panginoon. Atin pong basahin ang Ako'y Isang Katiwala. Ready? End. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga materyal na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay, at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po'y umawit habang nililikaw ang ating mga kaloob at handog sa Panginoon. Ang lahat ko'y inihahandog ng
hilingan po ang kapulungan na tumayo para sa pag-awit ng pasasalamat. Tunay nga po, Panginoon, ang inyong pagpapala ay higit sa lahat ng aming mga pangangailangan, higit pa sa gintong lantay. Salamat po, Panginoon, dahil tunay na kayo ang Diyos na umibig sa amin, kayo ang Diyos na siyang nag-iingat sa amin, kayo ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Tunay nga po, Panginoon, na sa umagang ito, nais naming ibalik sa inyo ang lahat-lahat sapagkat kayo lamang ang Diyos na karapat-dapat sa aming papuri at pagsamba. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo nga po kaming maging mabuting katiwala ng mga kaloob na ipinagkaloob niyo sa amin at gamitin niyo po kami, Panginoon, hindi lamang ang aming mga salapi, kundi maging ang aming mga buhay upang ipaglingkod sa inyo. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Hari at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Atin pong kunin ang ating kani-kaniyang sipi at buksan po sa aklat ng Mikas, Kabanatang 5, mga talatang 1 hanggang 6. Mikas, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 6. Inaniyahan po ang bawat isa na muling tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Ito pong nasa saad. Mga taga-Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbo, sapagkat kinukubkob na tayo ng mga kaaway. Sinasalaki na nila ang pinuno ng Israel. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kaniyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh, sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon. At sa kaniya magmumula ang kapayapaan. Kapag dumating ang mga taga-Assyria upang sakupin ang ating lupain, magsusugo tayo ng sapat na bilang ng pinakamalalakas na pinunong lalaban sa kanila. Sa pamamagitan ng mga sandata, ay tatalunin nila ang Assyria na lupain ni Nimrod at ipagtatanggol nila kayo kapag sumalakay ang mga taga-Assyria. Pagpalain pong pagkakabasa sa salita ng Panginoon, marina po magsiupo. Isang muling mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, minsan nyo na po bang naawit or napakinggan na awitin ang isang awit o isang Christmas carol na pinamagatang It Came Upon the Midnight Clear? Nais kong kwento sa inyo yung maikling kasaysayan nung sinulat po o paano na nasulat itong Christmas carol na It Came Upon the Midnight Clear. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, isang pastor mula po sa Massachusetts na si Edmund H. Sears ay nalulungkot dahil nakikita niya ang kaguluhan at kawalan ng kapayapaan sa mundo.
Kaya sa kanyang pagninilay-nilay ay naalaala niya ang isang mensahe na mula sa mga anghel, at ito ay matatagpuan sa Lucas chapter 2, at binanggit dito yung salitang kapayapaan sa lupa at mabuting balita sa mga tao. At dahil dito, isinulat niya ang isang tula na pinamagatang It Came Upon the Midnight Clear. At ito ay isang tula na kanyang sinulat upang ipaalaala na ang tunay na kapayapaan ay galing sa Diyos at hindi galing sa tao. Ilang dekada po ang lumipas, nilipatan ito ng himig ni Richard Storrs Willis, at mula noon, ang kantang ito ay naging isa na sa pinakakilalang Christmas carols. At ito ay isang awit ngayon na patuloy na nagpapaalala sa atin na sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng mga gera, may mensahe ng kapayapaan, may mensahe ng kabutihan na mula sa Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, pag-aaralan natin ang isang bansa na mayroong pakikipaglaban sa Diyos. Subalit sa kabila nito, pinangakuan pa rin sila ng Diyos na sila ay pagkakasunduin sa Kanya at magkakaroon sila ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagsilang ng isang bata mula sa Bethlehem. Subalit bago po natin basahin ang ating teksto, ay tayo muna'y dumako sa Panginoon sa panalangin. Manaming Diyos, ang mundo ay punong-puno ng kaguluhan. Sa iba't ibang panig ng mundo ay merong opresyon, merong gera, merong hindi tamang pagtangi sa mga tao. Maraming pagkakagulo sa pagitan ng mga pinuno at ng mga kawal, ng mga may-ari at ng mga manggagawa. Maging sa loob ng gobyerno ay nagkakagulo ang mga namumuno at ang mga mamamayan. Kung kami ay titingin lamang sa kalagayan ng sanlibutan, mawawalan kami ng pag-asa na makatagpo ng kapayapaan. Subalit salamat, hindi na kami taga rito sa mundong ito. At hindi namin hinahangad dapat ay ang kapayapaan lamang ng mundong aming tinitirhan, kundi yung kapayapaan na pangwalang hanggan na siya naming matatagpuan sa umagitan ng iyong anak sa aming Panginoong Jesucristo. Ama naming Diyos, samahan niyo po kami ngayong araw na ito at sana'y tunay naming maramdaman ang kapayapaang daladala ng aming tagapagligtas na si Jesus. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Mga kapatid, nais ko po kayong anyahan muli for the second time for us to really understand itong ating teksto, dahil kung ating pong napakinggan na kanina ay medyo mahirap na unawain itong talatang ito, itong mga talatang ito, but sa biyaya po ng Panginoon ay ating pag-aaralan ito at makita natin si Kristo mula sa mga talata na ating binasa. Aklat po ng Mikas in the Old Testament, or Micah chapter 5 verses 1 to 6. At muli ko mabasahin sa inyo ito sa ang Biblia. Verse 1, ngayon ay magpisan ka sa mga hukbo o anak na babae ng mga hukbo. Siya ay nangagkukob laban sa atin, kanalangahampasin ng pisngi ng hukom ng Israel ng isang tungkod. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa mga na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya't kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya ay nagdaramdam ay manganak. Kung magkagayon, ang nalabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel. At siya ay titindig at magpapakain ng kanyang kawan sa kalakasan ng Panginoon, sa kapamalaan ng pangalan ng Panginoon niyang Diyos. At sila ay mananatili, sapagkat ngayon siya ay magiging dakila hanggang sa wakas ng lupa. At ang lalaking ito ay magiging kapayapaan natin. Pagka ang taga-Assyria ay papasok sa ating lupain, at pagka siya ay tutungtong sa ating mga palasyo, tayo nga ay magtitindig laban sa kaniya ng 7 pastor,
at 8 pinakapangulong tao. At kanilang wawasakin ng tabak ang lupain ng Assyria at ang lupain ng Nimrod sa mga pasukan niyaon. At kanyang ililigtas tayo sa taga-Assyria pagka siya'y pumasok sa ating lupain at pagka siya'y tumuntong sa loob ng ating hangganan. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng ating Diyos sa aklat ng Micah chapter 5 verses 1 to 6. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang nagbibigay kapayapaang salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga na ang ipinanganak na bata ang ating kapayapaan. Ang ipinanganak na bata ang ating kapayapaan. Meron po tayong tinatawag na Adviento or Advent. Siguro narinig nyo natin yung salitang ito. Ang ibig sabihin po ng Advent or Adviento ay ang pangakong pagdating ng Panginoong Jesucristo. At meron tayong 2 Adviento. Yung unang Adviento, First Advent and the Second Advent. Ang unang Adviento ay tumutukoy sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, kung saan siya ay dumating para maging tagapagligtas at magdala ng kapayapaan. Samantalang ang ikalawang Adviento o yung ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus, hindi na siya darating bilang tagapagligtas. Darating na siya bilang isang hukom at gayon din dahil sa kanyang pagdating at paghaharian niya, ang kanyang bayan magkakaroon ng ganap na kapayapaan sa kanyang bayan. Now, ang ating teksto ngayong umaga mula sa Lumang Tipan sa aklat ni Micah, ito po ay isang propesiya, isang hula tungkol sa pangako ng unang Adviento. At dito ay atin ding makikita na si Propeta Micah ay nagbigay ng mga detalye tungkol sa mga personal na katangian ng Mesyas. Tinalakay din niya dito kung ano ang mangyayari sa mga Israelita at sa mga Hudyo sa loob ng isang panahon at kung papaano sila ay makakabalik sa kanilang bayan at kung papaano sila ay tatanggap ng ganap na kapayapaan na isang propesiya na tumutukoy sa ikalawang Adviento o sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mula po sa ating talata na ito ay nais kong kuhanin ang ating mensahe ngayong umaga. At ito po ang ating message from this text. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at ang Mesiyas na kanyang ipinadala ang nagbibigay kapayapaan ngayon at sa walang hanggan. Makikita natin dito itong propesiya na ito na ginawa na mahabang panahon ay nagkaroon ng katuparan. At ang katuparan nito ay ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay ng kapayapaan noon sa mga sumampalataya at ngayon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At 2 bagay po ang gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga mula sa mga talatang ito. Una, pag-uusapan natin ang pangako ng unang pagdating. Ito yung pagdating ng Mesiyas. At pangalawa, ang pagpapala ng kanyang pagdating, kapayapaan sa kanyang bayan. So itong 2 bagay na ito ang ating pag-usapan. Balikan natin ang ating mga talata. Micah chapter 5, verse 1 and verse 2, dito natin makikita ang pangako ng unang pagdating, ang pagdating ng Mesiyas. Now, tandaan natin na ang mga bagay na sinulat sa Lumang Tipan ay may mga bagay na tinutukoy o pinatutungkulan sa Bagong Tipan. At itong ating binasa na ito ay isang propesiya na nagpapaliwanag o nagpapakita patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Sabi ng verse 1 at verse 2, ngayon ay magpisan ka sa mga hukbo o anak na babae ng mga hukbo, siya ay nangugubkob laban sa atin, kanilang hahampasin sa pisngi ang hukom ng Israel ng isang tungkod. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel,
ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Alam nyo mga kapatid, kapag ating pong tiningnan, itong talatang ito ay napakayaman ng propesiyang ito. Una, nagsimula po ang propesiyang ito sa isang madilim na kalagayan ng bayan ng Juda o ng kaharian ng Juda. Si Micah bilang isang propeta ng Diyos ay naglilingkod sa kaharian ng Juda. Ito po ay nasa southern na bahagi ng hinating kaharian ng Israel. Meron tayong Northern Kingdom and Southern Kingdom. Siya ay naglingkod sa loob ng 25 taon mula 735 to 710 BC. Kasabayan noon ni Propeta Micah na naglilingkod si Propeta Isaias, na kung saan ay naglilingkod siya sa tumitinding kasamaan ng kaharian ng Juda. Sa sobrang kasamaan po ng panahon na ito, isa sa mga hari na pinaglilingkuran noon ni Haring Isaya ay si Haring Akas. At itong si Haring Akas ay naghandog ng kanyang sariling anak sa apoy bilang isang sakripisyo. At ang pangyayaring ito ay inilarawan sa 2 Kings chapter 16 verse 3 and 2 Chronicles chapter 28 verse 3, kung saan isinakripisyo niya ang kanyang anak sa apoy bilang bahagi ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Imagine nyo kung gaano kasama ito. Ginawa ito ni Haring Akas bilang pagsunod sa isang paganong ritual ng mga bansa sa paligid ng Israel. Partikular, ito ay ginawa niya bilang pagsamba sa Diyos-Diyosang si Molech. Ito ay isang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos dahil labag ito sa kanyang mga utos, ang ialay ang iyong anak para sa Diyos-Diyosan. Now, dito po sa aklat ng Micah, makikita din natin dito ang kasalanan ng mga tao at ng mga pinuno ng Huda. Una, meron ditong imoralidad na ginagawa ang mga pinuno ng Juda o yung kaharian ng Juda. Kinaiinggitan nila ang mga bukirin ng kanilang mga mamamayan, kaya ang ginagawa nila dito ay inaangkin nila ito. Nililinlang nila ang kanilang mga tao para makuha nila ang kanilang mga tahanan at ang kanilang mga mana. Marami ring nagsilitaw na mga bulaang propeta na nagsisinungaling sa mga tao. Ang mga namumuno dito ay hindi na makatarungan. Binabaliktad nila ang katwiran. Ang mga hukom, tumatanggap ng suhol. Ang mga pari, nagtuturo kapalit ng bayad. Ang mga propeta, nanguhula para nasa salapi. Now, dahil po sa kasamaang ito ng kaharian ng Juda, nagpahayag si Propeta Micah ng hatol ng pagkawasak. Nagpropesiya siya tungkol sa nalalapit na pagsalakay sa Jerusalem, ang sentrong bayan ng kaharian ng Juda. Yan ang tinutukoy ng verse 1. Sa pangitain, nakita ni Propeta Micah ang napakaraming hukbo na nagtitipon upang salakay ng lungsod. At tinatawag niya dito ang Jerusalem na anak na babae ng mga hukbo. So yung term na anak na babae ng mga hukbo, ang ibig sabihin nito ay ang bayan ng Jerusalem. Kung kaya makikita dito na ang mga mamamayan at ang mga pinuno ng Jerusalem ay nasa isang matinding panganib. At ang propesiya na ito ay nagkaroon po ng katuparan. Nagkaroon to ng kaganapan noong sinakop o sinalakay ng Babylonia ang Jerusalem mahigit 150 years after po na ito ay sinabi ni Micah. Sinabi din ni Propeta Micah na hahampasin sa pisngi ang hukom ng Israel ng isang tungkod. Ito naman po ay isang malinaw na tanda ng kahiyan. At ang propesiyang ito ay natupad noong sakupin ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem sa loob ng 2 taon. Now, sa panahon na ito, si Haring Sedekiah or si Haring Sedekias ay binihag at pinilit siya
na panoorin ang malupit na pagpatay sa kanyang mga anak. At pagkatapos nito, si Haring Sedekaya mismo ay dinukot ang kanyang mga mata bago po siya dalhin na palakarin patungong Babylonia. Ibig sabihin, yung pagkahiya ng bayan ng Israel, ito po ay parusa ng Diyos sa kanila. Noong mga panahon na ito, walang magawa ang lahat ng pinuno ng Huda upang pigilan ng hatol ng Diyos at pagkawasak ng kanilang lungsod. At merong dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang Babylonia, ang isang malupit na kalaban ng Israel sa kaharian ng Juda. Bakit nga ba ipinadala ng Diyos ang isang napakalupit na bansa para pahirapan at sakupin ang bayan ng Diyos, ang Israel? Ito po'y upang kasangkapanin ng Diyos maging ang kanyang kaaway para hatulan ang kanyang bayan na gumagawa ng kasalanan. Ito yung makikita natin dito na maaring kumasangkapan ng Diyos maging ng kanyang mga kaaway upang parusahan ang kanyang bayan na matigas ang puso sa paggawa ng kasalanan. Pero kung ating pong titingnang mabuti, ang tunay na digmaan dito na inilalarawan ni Propeta Micah ay hindi sa pagitan ng Israel at ng Babylonia. Ang tunay na digmaan dito ay digmaan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Sa pagitan ng Diyos at ng bayan ng Israel. Kaya naman dito, bilang parusa ng Diyos sa kanyang bayan na Huda, ay kinasangkapan niya ang Babylonia upang sila'y lipulin na halos lahat ng lahi mula sa lahi ni David, mula si David sa hari ng Huda, sa lahi ng Juda, ay halos lahat sila ay mawala na, ma-instinct na sila, mawala na sila sa mundo. Alam niyo mga kapatid, may katotohanan tayo makikita dito bilang paglalapat. Magagawa ng Diyos na magpadala ng mga pagpaparusa o pagpapalo sa kanyang mga anak na nabubuhay sa kasalanan. Na kung ikaw ay isang mananampalataya, maaari ang Diyos gumamit kahit ng kaaway upang ikaw ay paluin, upang ikaw ay parusahan, upang ikaw ay paalalahanan na ikaw ay nasa kasalanan. Maliwanag kung sinabi ng bagong tipan sa Hebreo chapter 12 verse 6, sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ito'y isang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagpaparusa ay hindi lamang dahil sa galit, ang pagpaparusa ay merong intensyon na ituwid ang pagkakamali. Kaya isang paalala sa atin na huwag na nating antayin na tayo ay paluin ng Diyos kung nalalaman naman natin na tayo ay nasa kasalanan. Bagkus ngayong umagang ito, pinapaalalahanan tayo na kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan o naglalaro ng putik sa kasalanan, may paalaala sa atin na maaari kang dalhin ng Diyos sa isang parusa o pagpapalo at maaaring gamitin maging ang mga kaaway upang ipaalaala sa iyo na ikaw ay nagkakasala. Pero tanong natin dito ngayon, ano ang mangyayari sa tipan o pangako ng Diyos na ang kanyang Mesyas o ang kanyang tagapagligtas ay magmumula o manggagaling sa lahi ni David? Paano pa kaya ito mangyayari kung halos lahat na ng mga tao na mula sa lahi ni Juda ay halos naubos nung panahong ito? Anong mangyayari sa kanyang pangako kung lahat ng lahi ni David ay nalipol dahil sa kasamaan ng Juda? Dito natin makikita ang magandang pangako ng Diyos. Sa kabila
ng isang madilim na propesiya ng pagkalipol ng bayang Israel, may magandang pangako na ibinigay ang Panginoon sa verse 2. At ito po ay karaniwan sa ginagawa ni Propeta Micah. Sa kanyang sulat o sa kanyang aklat, makikita natin dito yung sequence na kanyang ginagawa. Pagkatapos niya na magbigay ng babala, magbibigay din siya ng malaking pag-asa sa tao. May warning, but there's a promise. At anong warning? Merong pagkubkob, merong pagwasak sa inyong bayan nang dahil sa inyong kasalanan. Pero merong napakagandang pangako ang verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isang magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sounds familiar? Medyo nakikita nyo na ba yung salitang ito na mula sa iyo, Bethlehem? Pag narinig natin salitang Bethlehem, meron ng parang biglang papasok sa ating tenga. So makikita nyo dito, bagamat parang tapos na ang Diyos sa Israel nang ipasakop ng Panginoon ang Jerusalem sa Babylonia, pero dito sa talatang ito may sinabi ang Diyos tungkol sa pangako. Isang tagapamahala ang darating sa Israel. At ang tagapamahalang ito ay hindi magmumula sa maluwalhati at mataong lungsod ng Jerusalem, kundi sa isang maliit na bayan, isa sa pinakamaliit sa Huda, sa Bethlehem Ephrata. Na para makita po ninyo ang senaryo, ang Judah ay isang kingdom, ang Jerusalem ay ang sentro, at ang Bethlehem ay isang maliit na bayan lamang sa kaharian ng Judah. So ang Bethlehem ay isang maliit at hindi kilalang bayan na halos nasa 10 kilometro lamang ang layo mula sa sentrong bayan, which is ang Jerusalem. Sa lumang tipan, sa Bethlehem pumunta si Ruth at si Naomi, at dito rin po kinasal si Ruth kay Boaz. Naalala din po ang lugar na ito bilang ang lugar ng kapanganakan ni David nung siya ay isang pastol lamang ng mga tupa. Pero ang tanong natin, bakit kaya ang isang makapangyarihang hari, ang tagapagligtas ng mundo, ay piniling magmula sa isang maliit, hindi kilala, at isang hamak na bayan lamang na katulad ng Bethlehem? Bakit kaya hindi pinili ng Diyos ang Jerusalem na isang sentro? For example, parang sa Manila, 'di ba, sa Pilipinas, ang Manila ang pinakasentro. Bakit humanap ang Panginoon ng isang maliit na probinsya? Dito sa atin sa Batangas, paliitin natin ng konti. Ang pinakasentro ay ano? Batangas City. Bakit kaya piniling sa Santo Tomas? Anong ganon? Isang maliit na bayan. Bakit hindi doon sa malaki, sa sentro? Bakit ang pinili ay sa isang maliit na bayan lamang ng Bethlehem? Una, ito po ay bilang katuparan ng pangako na ang Mesyas ay magmumula sa angkan ni David. At si David ay taga saan? Taga Bethlehem. So ang unang dahilan, ang inihula ng Panginoon dapat mangyari nang galing ang haring David sa Bethlehem, kaya doon din manggagaling ang kanyang ina po. Pangalawa, para ipakita ang gagawing pagpapakumbaba ng Diyos Anak. Ito po ang isa sa pinakamahalagang pinupunto ng verse 2. Ang pagiging maliit at pagiging walang halaga ng Bethlehem. Hindi sa pagiging dakila nito dahil dito ipinanganak si David. Alam nyo, ito yung naging mali. Dito nyo makikita, dito nagkaroon ng pagkakamali ang mga Pariseyo sa kanilang pag-aantay sa Mesyas. What they understood, ang Mesyas manggagaling sa lahi ni David na isang makapangyarihang hari. Oo, manggagaling siya sa Bethlehem, pero manggagaling siya sa lahi ni David. That's why ang mga Pariseyo, ang ine-expect nila
ang Mesyas na darating ay mula sa isang political family, isang makapangyarihan, isang hari na maglapalaya sa kanila sa pagkaalipin. Ito yung kanilang understanding because they look on the Messiah na galing sa angkan ng isang hari. Pero makikita niyo po dito, ipinakita na siya ay nanggaling sa Haring David, pero ang hindi nila nakita, bago si David naging hari, ano siya? Isang maliit na pastol. Isang batang pastol na mula sa isang mahirap na pamilya at mula sa isang mahirap na bayan. Magandang sinabi dito ni John Piper sa kanyang comment dito. Pinili ng Diyos ang isang maliit, tahimik, at di kilalang lugar upang gumawa ng isang bagay na magbabago sa takbo ng kasaysayan at kawalang hanggan. Pinili ng Diyos ang mababa upang walang taong may pagmalaki kundi ang kanyang awa. Pinili ng Diyos ang isang sabsaban upang walang may-ari ng bahay panuluyan ang magsabi at magmalaking, pinili niya ang aking bahay dahil ito'y maganda. Pinili niya ang isang sabsaban upang walang karpintero ang magmalaki at sabihin, pinili niya ang aking ginawang kama. Pinili niya ang Bethlehem upang walang sino man ang makapagmalaki at sabihin, dakila ang aming bayan, kaya niya kami pinili. Bakit ganito ang ginawa ng Diyos? Bakit ganito ang naging plano ng Diyos? Sapagkat kapag kumilos ang Diyos sa ganitong paraan, hindi tayo makapagmamalaki sa merito o tagumpay ng tao, kundi magpupuri tayo sa kamangha-manghang awa ng Diyos sa atin. Pinili ito ng Diyos mula sa kanyang soberanong kalooban, malaya at walang kondisyon upang pigilin ang sino mang tao na magkaroon ng pagmamataas. Sa ganitong paraan, walang sino man ang makapagmamalaki, bagkus ay ibabalik niya palagi ang lahat ng kapurihan sa Diyos lamang. At ito'y sinusundang katotohanan ng mga apostol. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, verses 27 to 31. Basahin ko na lang po sa inyo ang ilang bahagi ng mga talatang ito. Ngunit pinili ng Diyos ang mga bagay na hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinamak sa sanlibutan, pati ang mga bagay na wala, upang pawalang halaga ang mga bagay na naroroon, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Ang sino mang magmalaki ay magmalaki sa Panginoon. Have you ever wondered na sa dinami-dami ng mga tao na pwedeng piliin ng Panginoon nung siya'y nagmiministeryo, mga mabababang tao, mga mangingisda, pwede sana ang ginawa niya, pinili niya na lamang si Gamaliel, o yung mga pariseyo, o yung mga skriba na mayayaman, matatalino, maiimpluwensya para itayo ang kanyang kaharian. Pero hindi. Pinili niya ang mga mabababang uri ng tao, mga walang pinag-aralan. Para ano? Para ipahaya ang marurunong. Para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito yung intensyon. Kung bakit ang Bethlehem ang kanyang pinili. Bakit ang kanyang anak ay hinayaan niyang ipanganak sa isang maliit na bayan. Ito'y upang ipakita ang kanyang kapakumbabaan. Kaya ito yung ikalawang katotohanan. Ang pagpili sa Bethlehem bilang lugar ng kapanganakan ng Panginoon ay nagtuturo rin sa atin ng mahalagang aral tungkol sa katangian at layunin ng Diyos. Ang Panginoong Yesus ay dumating bilang isang mapakumbabang lingkod.
Siya ay pinanganak sa isang bansang inaapi at salat sa yaman. Sa isang maliit at walang halagang bayan sa loob ng isang kaharian. Hindi siya dumating bilang isang makapangyarihang mandirigma o isang mananakop na hari, kundi isang mapakumbabang lingkod upang maglingkod. Mga kapatid, kung ang Diyos ay nagbihis ng kapakumbabaan nung siya ay bumaba sa atin, kung siya ay naging handang hamakin at itakwil ng sanlibutan, magdusa at mamatay para sa ating mga kasalanan, ano kaya ang nais nitong iparating sa atin? Anong hamon ang nais nitong iparating sa atin? Maliwanag ang hamon sa atin sa Pilipos chapter 2 verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ang ibig sabihin ng hamon nito, maging mababa at maging mapakumbaba tayo na gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, walang anuman na meron ng tao na dapat magpalaki ng kanyang ulo at magpahambog ng kanyang puso. Bagkus gaya ng Panginoong Jesucristo, maging mababa tayo. Gaano man ang kataas ang posisyon mo dito sa mundo, gaano man kaganda ang bukasyon mo, gaano man kataas ang pinag-aralan mo, gaano man kaganda o kayaman ang kayamanan mo, gaano man ka-impluwensya ka dito sa mundo, dapat mong makita ang kapakumbabaan sa halip na kayabangan. Palagi mong tatandaan, anuman ang meron ka, ay biyayang galing sa Diyos. Walang dapat ipagyabang at walang dapat ipaghambog. Alam nyo, nung isang araw, nung last Sunday lamang, ako'y merong ding mensahe dito sa amin sa church. Ang akin naman po naging mensahe dito ay patungkol sa diskriminasyon. Alam nyo, bilang isang taong bumagsak sa kasalanan, meron lagi tayong diskriminasyon. Lagi tayong tumitingin sa ating sarili na mas mataas kaysa iba. Kapag ikaw ay tuwid, mababa ang tingin mo sa kulot. Kapag ikaw ay maputi, mababa ang tingin mo sa maitim. Pag matangos ang ilong mo, mababa ang tingin mo sa mga pango. Kapag ikaw ay boss, mababa ang tingin mo sa manggagawa. Kapag ikaw ay mayaman, mababa ang tingin mo sa mahihirap. Siguro nakita nyo na yung viral video tungkol sa isang lalaki na nakasagi ng kariton. Ang kanya'y malaking sasakyan. Yung isa na may kariton. Anong ginawa ko doon sa mahirap? Binatukan. Bakit? Meron siyang pagmamataas. Porket ba't ikaw ay naka-pick up at ang isang tao ay nakakaraton, mas mataas ka na? Hindi. Pares kayong tao, pares tayong tao. Parehas tayong nilikha ng Diyos. Kaya dapat hindi tayo nagtatangi. Huwag mo laging ipalagay ang iyong sarili na ikaw ay mas mataas sa iba. Ito yung ipinapakita ng ating talata ngayong umaga. Bakit pinili ng Diyos ang bayan ng Bethlehem na isang napakaliit na lugar? At bakit dito ipinanganak ang Panginoong Yesus? Para makita ng kanyang mga lingkod na kung anong ginawa ng ating Panginoon, maging ganun tayo. Kaya kapatid, kung dumarating ka sa panahon na ikay nagmamataas, nagmamayabang dahil mas matalino ka, mas magaling ka, mas maganda ka, mas mayamang ka, mas makinis ang iyong balat, mas maganda ang iyong sasakyan, mas maganda ang iyong bahay, kapatid, kasalanan ang magmayabang at maging hambog. Nawa ngayong araw na ito, makita natin sa pagdiriwang na ito ng Pasko, makita natin ang isang ugaling ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Maging mababa tayo. Hindi ko ipinagmamalaki na Batanggenyo ako, pero sana mawala sa atin ang ugaling ito. Maubos na ang yaman. Ganyan tayo mga Batanggenyo, makaka-relate kayo. Pag piyesta, mangungutang para may panghanda. Pag Pasko, kahit walang-wala na, makapag-decorate lamang ng bahay at makapagpakain sa iba. Ngayon ay pasasa, bukas ay nakanganga. Kayabangan.
para ma-impress ang ibang tao. Mga kapatid, ito isa sa mensahe na dapat nating makita ngayong Paskong ito. Dumating ang ating tagapagligtas para turuan tayong maging mababa. Ang Panginoong Kristo ay dumating hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Meron ka bang pusong ganito? Na kapag ikaw'y dumarating sa iglesyang ito, na kapag ikaw'y dumadalo sa gawain, hindi mo ang iniisip na ikaw ay bigyan ng tubig, kundi ikaw ang magbigay ng tubig. Hindi mo iniisip na ikaw ang pagsilbihan, kundi ikaw ang magsilbi sa kapatiran. Kapakumbabaan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Kristo ay sa Bethlehem ipinanganak. Now, sa dulo ng verse 2, inirawan dito ni Propeta Micah na ang tagapamahalang ito ay magmumula panunguna at mula sa walang hanggan. Now, very clear na ang tinutukoy dito ay yung kanyang pre-existence, yung kanyang pag-iral bago pa likhain ng sanlibutan. Ito isang pahayag ng pagka-Diyos ng Mesyas, na bago pa likhain ng mundo, bago pa ipanganak si David, siya ay umiiral na. Siya yung tinatawag na I am. Siya yung ako nga. Siya yung inilalarawan at tinutukoy sa aklat ng pahayag na siya ang Alpha at ang Omega, ang simula, ang una at ang huli. At ito ay isa sa dahilan kung bakit napakahalaga ang propesiyang ito. Now, kailangan niyong makita ito na sinasabi sa atin ng Propeta Micah na ang Mesyas ay darating. At ang darating na ito ay mula sa walang hanggan. Therefore, ang darating na Mesyas ay ang Diyos. Dahil ang wala lamang pinagmulan ay ang Diyos. Kaya very clear na ang dumating na Kristo ay hindi lamang tao. Ang dumating na Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Now, ito po ay tinanggap na propesiya ng mga Hudyo. It is clear to them, pero hindi lang nila naintindihan. Naalala niyo po ba, nung merong mga mago, hindi po 3 hari, sa kinakanta natin, ito yung mga wise men from the east, ang nagpunta at hinahanap ang hari. Ngayon po, nung tinanong ni Herodes kung sino ang hari na tinutukoy dito, sumagot yung mga Pariseyo. At ito yung kanilang isinagot. Matthew chapter 2, verse 5 to 6. At sinabi nila sa kaniya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkakasulat ng propeta. Sinong propeta ang tinutukoy dito? Propeta Micah. At ikaw, Bethlehem, na lupa sa Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. So ang tinutukoy nila, yung sinabi ni Propeta Micah na mula sa Bethlehem manggagaling ang Mesyas. Sino yung Mesyas na ito na tinutukoy ni Propeta Micah? Ang Panginoong Yesus. Saan daw, kailan daw siya nagmula? Nagmula siya sa walang hanggan. Therefore, nung dumating si Kristo, hindi siya nag-exist nung siya ay ipinanganak. Naging tao siya nung siya ipinanganak. Pero bago pa siya naging tao, siya ay Diyos na. Bago pa siya ipinanganak, siya ay umiiral na. So ito yung isinagot ng mga punong pari kay Herodes, na nagpapakita na ang kanilang hinahanap na hari ay ang Panginoong Yesus. At alam ng lahat na ito ay natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Mesyas, siya yung darating, siya ang anak ng Diyos, siya ang Diyos. God with us. Mahigit 2,000 taon na nakalilipas, ipinanganak sa isang sabsaban sa Bethlehem ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ngayon ay ito, paano siya nagbigay ng kapayapaan sa atin? Paano nagkaroon ng kapayapaan nung dumating ang Panginoong Yesus?
Tandaan niyo po, sa simula ng propesiyang ito, nakita natin na ang Diyos ay nasa pakikipaglaban sa kanyang bayan. Pinaparusahan ng Diyos ang kanyang bayan dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang kasalanan, ang Diyos ay mabuti at matapat pa rin sa kanyang mga pangako, sapagkat tinupad niya ang kanyang pangako na mula sa lahi ni David ay magpapadala siya ng isang inapo niya na uupo sa trono niya magpakailanman. Ang Panginoong Yesus na mula sa walang hanggan na hari ng mga hari ay nagmula sa inapo ni David. Siya ang magdadala ng kapayapaan sa bayan ng Israel. Pero ito yung nagkamali muli ang mga saserdote. Tiningnan nila ito bilang isang political peace, hindi spiritual peace. Ito ay nakita nila bilang pampolitikal na kapayapaan, hindi spiritual na kapayapaan. So ang punto nito mga kapatid, maari tayong magkaroon ng kapayapaan dahil gumawa ang Diyos ng kapayapaan sa atin tulad ng ginawa niya sa bayan ng Israel. Now, paano nangyari yan? Ang kapayapaang ibinigay ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoon ay hindi kapayapaan sa gitna ng dalawang bayang nag-aaway, kundi kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao na nag-away ng dahil sa kasalanan. Colossus chapter 1 verse 20, at sa pamamagitan niya na Jesucristo, pinanumbalik ng Diyos ang lahat ng bagay sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. So ang gawang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo sa krus ay nagbigay daan upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa Diyos. Kaya bilang paanyaya, kung meron tayong mga bisita ngayong araw na ito, nais kong sabihin sa iyo na kung ikaw ay wala pa kay Jesucristo, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kabuti, ikaw ay merong pakikipag-alit, ikaw ay merong pakikipagdigma, ikaw ay merong pakikipag-away sa Diyos. At isang bagay ang sigurado, ang sino mang nakikipag-away sa Diyos, ang sino mang kalaban ng Diyos ay walang magagawa sa Diyos. Mananatili kang walang kapayapaan at sa oras ng iyong kamatayan, parurusahan ka ng Diyos na iyong kaaway. Pero merong pag-asa ng kapayapaan sa harapan mo. Ito ay sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at banal at sa isang taong marumi at makasalanan. Ang kanyang kamatayan ang humawi ng pader na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ang kanyang kamatayan ang dahilan upang ikaw ay maaring maipagkasundo sa Diyos, sapagkat ang kanyang kamatayan ang pumawi ng puot ng Diyos. Kaya't inaanyayahan kita ngayong araw na ito, makipagkasundo ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Aminin mo ang iyong pagkakasala, talikuran ng iyong mga paglaban sa Diyos. At ngayong araw na ito, lumapit ka kay Jesus na ipinanganak, lumapit ka kay Jesus bilang Mesyas. Siya lamang ang tanging paraan para magkaroon ka ng kapayapaan. Pangalawa, kung una pinag-usapan natin ang pagpapala ng kanyang ang pangako ng kanyang pagdating, ang pagdating ng Mesyas, ito yung pangalawa, ang pagpapala ng kanyang pagdating, kapayapaan sa kanyang bayan. Ipinagpatuloy po ni Propeta Micah ang kanyang paglalarawan sa mangyayari sa hinaharap. Kung ano yung mangyayari sa hinaharap at sa huling araw. Ang darating na Mesyas, ang Panginoong Yesus, ay gagawa ng maraming bagay para sa kapakanan ng kanyang bayan sa lahat ng mga mananampalataya sa kanya. Sabi ng verse 3, una, tatapusin niya ang pag-aalitan at paghihiwalay ng Israel mula sa Diyos. Ano yung nangyayari dito? Hiwalay ang bayan ng Israel sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero sabi ng verse 3, gagawa siya ng paraan
upang mawala ang alitang ito. Sabi niya, kaya't kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na nagdaramdam ay manganak. Now, mahalaga po yan. Pababayaan ng Diyos ang Israel sa panahon ng kanyang paghatol. Kaya ang tao ng Diyos ay hindi, at nung panahon na ito, hindi po proteksyonan at hindi sasamahan ng Diyos ang bayan ng Israel. Gayunpaman, hindi niya tuluyang iiwan ang kanyang bayan magpakailanman. Alam niyo, may ganitong katangian ng Diyos. Napapabayaan ka sa iyong mga ginagawa dahil matigas ang iyong ulo. Pero ang mabuting Diyos, hindi kanya iiwanan ng tuluyan. Ito yung nangyari sa bayan ng Israel. Napakasama ninyo. O sige, pahayaan ko muna kayo sa panahon na kayo matigas ang ulo, na kayo sakupin ng Babylonia, pero dahil kayo aking bayan, hindi ko kayo tuluyang pababayaan. Ano yung pangako? Hanggang sa panahon na siya'y nagdaramdam, ay manganganak. Importante po yan. Sa Micah chapter 4, verse 10, ang sabi po ay ganito, magdaramdam ka at magtitiis ka ng hirap, o anak na babae ng Zion, which is ang Jerusalem, na gaya ng babae ng pagdaramdam. Now, inihilan tulad po ni Propeta Micah ang pagdurusa ng Israel sa pagdurusa ng isang babaeng nanganganak. Now, syempre yung panganganak, hindi lang naman po ito yung 9 months. Di ba? Mula first month mo hanggang sa 9 months, alam natin mahirap po ang pagdadalang tao. So ito'y larawan, hindi po literal na 9 months lamang magdurusa ang bayan ng Israel. Kundi ito isang picture of season na dahil ikaw ay matigas ang ulo, ikaw ay hahayaan kong magdusa. Pero pagdating ng verse 3, sabi dito ni Propeta Micah, magtatagal lamang yan hanggang sa magsilang ang babaeng nanganganak. Now, ang ibig sabihin nito, yung babaeng nanganganak again ay tumutukoy sa bayan ng Israel. Ngayon, ang tanong dito, kaninong kapanganakan kaya ang tinutukoy dito? Paano manganganak ang isang Israel? Paano manganganak ang isang bansa? So, ang tinutukoy dito ay ang kapanganakan ng Mesyas. Propesiya na yung pagdurusa, pagkaalipin ninyo sa mga kalaban ay magkakaroon ng katapusan sa oras na ipanganak ng babae. Sa oras na ipanganak mula sa bayan ng Israel, ang Mesyas o tagapagligtas. At ano ang nangyayari pagkatapos manganak ang isang babae? Yung lahat ng pagdurusa at paghihirap napapalitan ng ano? Ng saya at kagalakan, sapagkat ipinanganak na ang iniintay mong baby. Ito yung nangyari sa bayan ng Israel. Sa panahon ng kanilang katigasan, hinayaan sila ng Diyos na magdusa, pero merong pangako na kapag nanganak, ipinanganak ang Mesyas, magkakaroon kayo ng kapayapaan. So ang tinutukoy dito, hindi lamang yung literal na kapanganakan ng Panginoong Yesus, kundi yung tinatawag na Christ event. Yung Christ event ay mula sa kanyang kapanganakan, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagkalibing, sa kanyang muling pagkabuhay, at sa kanyang pagkakayat sa langit. Ang ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, ang bayan ng Israel ay nagkaroon ng tunay na kalayaan nung ang Panginoong Yesus ay ipinanganak dito sa lupa. Dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating rebelyon, nasira ang ugnayan natin sa Diyos. At tanging ang Diyos din lamang ang makapagbibigay ng lunas para mabago ito. At ang tanging paraang ginawa ng Diyos para tayo ay makapagbalik loob sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagdating ng Kanyang anak. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang isang inspirasyon, kundi isang paraan ng Diyos upang maibalik ang Kanyang bayan sa relasyon sa Kanya. Sa ganitong paraan, masasabi natin na ang kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Kristo ay hindi lamang para sa bayan ng Israel, kundi para sa buong mundo, sa lahat ng taong sasampalataya sa Panginoong Kristo. Ang panahon ng iyong pakikipag-away sa Diyos ay matatapos sa oras na ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Kristo. Pangalawa, sabi dito, pamumunuan niya ang kanyang mga tao at bibigyan sila ng seguridad. Yun yung sinasabi ng verse 4. Now sa verse 4,
ang tinutukoy ni Propeta Micah dito na ang mabuting pastol ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa verse 4, at siya'y titindig at magpapakain sa kanyang kawan. Now, ang nagpapakain sa kanyang kawan ay sino? Pastol. Sino yung pastol na tinutukoy dito ni Micah? Ang mabuting pastol. At sa bagong tipan, napakaraming talata mula sa Matthew, sa Hebrews, sa 1 Peter, at sa lumang tipan, maraming mga propesiya na ang tumutukoy sa mabuting pastol ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagdating, pamumunuan niya ang kanyang bayan. At sa kanyang pagdating, pamumunuan niya ito ng may pagmamahal, ng mayroong katapatan. At ang kanyang mga tao ay mamumuhay ng mayroong katiyakan. Alam nyo, sa Biblia, mayroong binabanggit na mga bayarang pastol at mga totoong pastol. Ano daw yung tungkol, ano daw yung ginagawa ng mga bayarang pastol? Kapag dumating ang mga lobo, kapag dumating ang mga kalaban, anong ginagawa nila? Iniiwan ang mga tupa at inililigtas ang kanilang sarili. Si David ang larawan ng isang mabuting pastol sa lumang tipan. Na kahit merong leon, kahit merong oso, hindi niya iiwan ang kanyang kawan. Ipagtatanggol niya ang kanyang kawan hanggang kamatayan. Ang Panginoong Hesus ay nakahihigit kaysa kay David. Si David ang kanyang iniligtas ay mga kawang, tunay na kawan lamang, tunay na tupa lamang. Ang Panginoong Hesus, ang mabuting pastol, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kawan. At walang pinakasiguradong kawan, kundi yung kawang nasa pangangalaga ng ating mabuting pastol. Kaya kung ikaw ay labas pa sa kawan ni Kristo, kung ikaw ay labas pa kay Jesucristo, ikaw ay nasa panganib anumang oras. Maaring anumang oras may kaaway na sumila sa iyo at ikaw ay mapapahamak. Kaya ang pinakaligtas na lugar ay nasa loob ng kawan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po sa loob ng iglesyang ito. Kasi pwede po tayong anumang oras ay sumabog dito. Anumang oras ay pwede tayong mamatay sa lugar na ito. Pero kung ikaw ay nasa kawan, nasa loob ng katawan ni Kristo, anuman ang mangyari sa iyo sa mundong ito, ikaw ang pinakaligtas na tao. Kaya sana huwag kang aalis ng araw na ito na hindi mo siguradong ikaw ay nasa kawan ni Kristo, sapagkat walang pinakaligtas na lugar kundi sa kanyang kawan. At ang sabi ng verse 5, siya ang pagmumulan ng tunay na kapayapaan. Ang lalaking ito ay magiging kapayapaan natin. So ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang tunay na magdadala ng kapayapaan at seguridad sa kanyang bayan. Ang kapayapaang hatid ng Panginoong Jesucristo ay higit sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa na nagdidigmaan. Alam nyo, katatapos lamang ng SEA Games, champion po ang Pilipinas sa basketball at sa parehas ng basketball, kahit dinaya tayo sa ano. Pero alam nyo, habang naglalaro sa Thailand, merong gera sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. Iniisip ko, paano kaya naglalaro ang mga Thai habang sa kabilang bahagi ng kanilang bansa ay nakikipagdigma? Walang taong nagnanais ng kanyang bansa ay mapalagay sa ganong gera na halos wala kang kasiguruhan kung ikaw ba ay maglalakad at hindi ka mabagsakan ng bomba. Pero ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Hesus ay hindi yung kapayapaan sa pagitan ng digmaan ng dalawang bansang nag-aaway. Ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Hesus ay yung seguridad, kapayapaan ng puso, kapayapaan ng kaluluwa, kapayapaan na kapag ikaw ay humarap sa Diyos, ay hindi ka na hahatulan. Romans chapter 5 verse 1. Yamang nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung salitang peace dito ay kapayapaan sa pagitan ng isang nasasakdal at sa pagitan ng isang hukom. Hindi lang yung basta magkasundo tayo. Alam nyo, ang tinutukoy dito sa pamamagitan ng Jesucristo, ang isang nasasakdal ay naipagkasundo sa hukom na mapaparusa sa Kanya. Therefore, kapag ikaw ay isang mananampalataya, wala ka ng takot na humarap
sa hukuman ng Diyos. Sapagkat alam mong hindi ka hahatulan para ikaw ay parusahan, kundi ikaw ay tatanggapin ng dahil kay Jesus. Alam niyo po ba ang pinakanakatatakot na panahon ng isang tao? Ang sabi ng Hebrews 9:27, na itinakda ng Diyos na ang tao ay mamatay ng minsan. At anong kasunod? Ang paghuhukom. Judgment. Ito na po yung pinakanakatatakot na lugar. Hindi po yung wala kang pagkain bukas. Hindi po yung wala ka ng trabaho bukas. Hindi po yung mawasak lamang ang iyong pamilya. Hindi lamang ikaw ay yung mapalagay ka sa isang matinding karamdaman. Ang pinaka nakakatakot na panahon ay kapag humarap ka sa hukuman ng Diyos na ikaw ay kaalit, ikaw ay kaaway ng Diyos. Sapagkat ito yung panahon na mararanasan mo ang napakatinding puot ng Diyos. Itatapon ka niya sa walang hanggang kaparusahan. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, you have peace with God. You can face God na merong kasiyahan, ng merong kagalakan, ng dahil kay Jesus. Kaya mga kapatid, ito ay isang napakagandang paalala sa atin ngayong araw na ito, na ang Panginoong Hesukristo ang ating kapayapaan. Bilang paglalapat, sa mga huling araw, maraming mga tao ang magtatangkang lumaban at sirain ng bayan ng Diyos, ang iglesia. Subalit tandaan niyo ito, walang kaaway ang mananaig sa atin dahil kasama natin ang Diyos. Ito yung isang napakagandang katotohanan. Romans 8:31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang lalaban sa atin? Mga kapatid, ilang araw mula ngayon ay Pasko na. Alam ko, excited ang marami sa atin sa maraming bagay. Pagsasama-sama ng pamilya, pagtanggap ng maraming mga regalo, baka ang iba'y nakatanggap na ng bonus mula sa kanilang mga trabaho, pagkakaroon ng maraming mga pagkain, pagbibigay ng mga maraming mga aginaldo. Higit sa lahat ng mga bagay na ito, ang sana isipin ninyo, sa pagdating ng Paskong ito, dinalhan ako ng kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Kahit na magulo ang kapitbahay ninyo, kahit na magulo ang barangay ninyo, kahit na magulo ang Pilipinas nang dahil sa mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno, dapat magkaroon ka ng kapayapaan ngayong panahong ito. Dahil ang kapayapaan mo ay hindi nagmumula sa labas, kundi nagmumula sa loob na dala-dala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bilang konklusyon, ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ang nagdala ng tunay na kapayapaan sa mga tao ng Diyos, at ang kanyang pangako ng muling pagbabalik ang magdadala ng ganap na kapayapaan sa kanyang mga tao. Kaya bilang panyaya muli sa ating mga bisita, meron ka na bang ganitong kasiguruhan ng kapayapaan sa iyong buhay? Kung wala pa, hangarin mong magkaroon ka. Dahil kahit gaano karaming dumating ang Pasko sa buhay mo, kung wala kang kapayapaan ni Hesukristo, lilipas ang araw at ikaw pa rin ay merong kaguluhan sa buhay mo. Ngayong araw na ito, itong pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa iyo, magkaroon ka ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, habang ang mundo ay abala sa maraming mga bagay sa paghahanda ng Kapaskuhan, nakatingin sa mga material na bagay na pwedeng ibigay nila sa kanilang mga mahal sa buhay, nakatingin sa mga paghahanda, aginaldo, sa salapi, habang ang mundo ay nagkakagulo sa mga bagay ng mundo, salamat, may kapayapaan kami ng dahil kay Hesukristo. May kapayapaan kaming humarap sa iyo dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Nawa ngayong araw na ito ng Kapaskuhan, ang manatili sa aming kaisipan, dumating ang aming tagapagligtas na si Hesukristo para dalhan kami ng kapayapaan ng aming kalooban. Nawala man kami ng mga bagay na iniaalok ng sanlibutan, na hindi man namin makita sa aming mga lamesa ang napakaraming pagkain,
Hindi man namin makita sa aming tahanan ang napakaraming mga bagong kagamitan. Nawa maging sapat ang aming pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sapagkat sa aming puso, sa aming isipan, meron kaming tunay na kapayapaan. Kapayapaan na dulot ng aming Panginoong Hesukristo. Sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang tugon po, tayo po'y umawit. Awitin po natin Munting Bayan ng Bethlehem. Tayo pong lahat ay magsitayo. Munting bayan ng Bethlehem, payapa't tahimik ka. Kalapit tuwing nagniningning sa langit na kay ganda. At sa gabing malalim, sa iyo'y sumilang na si Kristong pag-asa naming hari ng pagsinta. Si Kristo ay sumilang na sa hamak na sabsaban. Mga anghel ang tanod niya habang siya'y nahihiglay. O tana sa umaga, balitan itanghal. Awitan at purihin siya na hari ng tanan. Buong pusong ibig
Kanya na makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa harapan ng kanyang kalawalatian, sa isang Diyos na ating nagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kalawalatian, karapatan, kapangyarihan at kapamalaan bago pa man ang lahat ng panahon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At ito po yung mga napakahalagang paalala. Mamaya po, ganap na alas 9:45, ito po yung ating Thanksgiving Fellowship. Kaya ang lahat po ay malugod pong inaanyayahan. At sa darating pong December 25, Thursday, meron po tayong pananambahan alas 8 ng umaga. At ang Couples Fellowship po, next Sunday na po ito, after po ng Lord's Table. At ang Rohi Lamb Youth and YA Overnight, December 28, mula alauna ng hapon hanggang sa 29, alauna ng hapon. At meron pong 100 pesos na registration fee for Rohi. Ang guardian na kasama, yun po, we appreciate ang willing mag-sponsor sa gawain. Ine-expect na ang mga YA ay makibahagi. Maari din po munang umuwi at kumuha ng gamit dahil 1 p.m. pa naman mag-start. Ang Christmas for Christ update, tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa at sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay nakatarget at labis-labis pa. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? At ngayon pong umaga, meron po tayong nag-iisang bisita at mangyari na kapag natawag ang kanyang pangalan, pwede bang siya tumayo? Siya po ay naimbitahan ni Shaira Lahara. Siya po ay si Maureen L. Malabrigo. Welcome, Maureen. Sana makasama ka pa uli namin sa mga susunod. At ito naman po yung ating mga nagpapatuloy na gawain. Ang Praying as One mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng umaga. At pag Sabado naman po, contact natin si Kuya Carlo. At pag Sunday, meron din po tayo dito, face-to-face. At pag Saturday, OFW, alas 8 po ng umaga. CAE virtual class every Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Day of prayer and kick-off. Wednesday, meron po tayong alas 9 ng umaga. Day of prayer and fasting, engaging accountability. Alas 12 naman po ng hapon at day of prayer and fasting and session, alas 3 po ng hapon. At day of prayer and feasting face-to-face, every third Wednesday of the month, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Praying as One, every Wednesday, online po ito, alas 7 ng gabi hanggang alas 7:15. Hope Meeting, every other Thursday, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. C4 Family Live, Friday, 6:30 to 7:30 p.m. Berean as One, Friday po,
alas 7:15. At nawa po, sana talaga bago matapos ang taong ito, tayo po ay nakatapos ng pagbabasa ng Biblia at meron po sa ating hamon na yung aklat ng Lucas man lang, doon sa mga gustong humabol, nawa ay matapos po natin. Kapaskuhan, tapos po yung aklat ng Lucas. At OFW Sambayan Worship, Saturday po, alas 11 ng gabi hanggang alauna ng umaga. Jail Ministry, katatapos lang po kahapon, every other Saturday, alas 2:30 ng hapon. Gospel Faithfulness Forum, as scheduled, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. SBC and Sambayan, as scheduled. Better Together, Partners in Prayer, as scheduled. Dun po sa ating mga prayer partners, mamaya po, doon sa mga kailangan humabol po tayo, Yun lamang po, at yun naman po ating USBCCI, yun naman po ay patuloy na ipahayag, pagdating po ng next year, tsak po na yun ay patuloy na pasisimulan. Kaya sa inyo pong lahat, maraming pong salamat at magandang umaga. Sa atin pong pagtatapos, tayo pong lahat ay muling magsitayo as we sing, Laging Sasaakin si Jesus. Mula sa mundo